Ano nga ba ang tunay na dahilan sa kung bakit tuwing nababanggit ang probinsya sa Visayas ay legit ang katatakutan? Sa anong level ng hilakbot ang taglay ng bawat kwentong kababalaghan na naranasan ng ating mga senders sa mga lugar na ito? May pagkakaiba nga ba sa mga parehong pagmumulto o pag-atake ng mga aswang o kung ano paman kung ito ay naganap sa ibang parte ng Pilipinas? Halina't pakinggan sa episode na ito. Oras na naman na Ako nga po pala si Rose. Nangyari po yung dalawang kwento ko sa Samar. Ipinanganak po ako sa isang liblib na barangay sa naturang probinsya at ang sabi ng nanay ko, noong panahong ipinagbubuntis pa lamang niya ako ay napaglaruan daw po siya ng mga engkanto. Yun po yung unang katatakutang istorya na napakinggan ko mula sa aking ina at hindi ko na po masyadong i-elaborate sapagkat nalimutan ko po ang ilang detalye. Pero sa tuwing ikinikwento po niya sa akin ang tungkol doon, hindi nawawala ang pasasalamat niya sa Panginoong Diyos sapagkat hindi daw po ako napano o hindi kinuha ng mga engkanto. Hindi ko alam na sa paglipas ng panahon ay meron din pala akong mararanasan sa aking sarili at ito nga po ang aking ikikwento. Umpisahan po natin nung 7 years old pa lamang ako. Ito po kasing aming bahay ay matatagpuan sa pinakadulo ng bahagi ng aming barangay. Likod ng bahay namin ay palayan na malawak at sa kabilaan po ng aming bahay ay mga matatayog na kabundukan. As in yung very typical po na itsura ng mga kabahayan na merong malawak na bukirin. Sa tabi ng bahay namin ay meron pong chapel. Wala po itong upuan sa loob at open po siya. Yung dingding ay kalahati lamang kaya makikita mo agad pagpasok mo ng chapel ang dalawang pinto na nasa gilid at ito ay yung patungo na sa isang kwarto kung saan nagbibihis ang mga pari. Sa harap ay syempre tulad ng ilang mga chapel may mga rebulto na mga santo ni na Mama Mary at ni Jesus Christ. Meron din pong Santo Niño sa gawing gilid nun. Sa likod naman ng chapel ay matataas na damo at matalahib na. Tandang-tanda ko ang isang tanghali noon. Naglalaro po ako kasama yung pinsan ko sa may pinto ng chapel na iyon. Dalawa lamang po kami sa labas nun. Siguro ay may 10 minuto na po kaming naglalaro nang bigla ay mapatigil kami sa narinig naming hagik-gikan. Siyempre dahil bata kami, hindi namin gaanong pinansin o pinagtuunan ng atensyon kaya nagpatuloy lamang kami sa paglalaro. Hanggang sa maya-maya, ayan na naman ang hagik-gikan. Actually, Sir Red, ay hindi po iisa o dadalawa yung nadinig namin. Parang grupo at marami sila. Siyempre sabi ko nga dahil may kabataan pa nga, ang isipan ko noon ay baka yung iba naming mga kalaro. Kaso dahil nga masasabing patay na oras at talagang tirik na tirik ang araw, imposible na pinalalabas din sila ng ganong oras. Gawian po kasi sa aming lugar, marahil makakarelate din ang ilan sa mga kabataan na sa ganitong paraan pinalaki. Sa tuwing tanghali o hapon ay pinapatulog sila ng mga magulang kaya imposible na papayagan sila. Unlike sa amin, sa kaso kasi namin ay malapit lamang kami sa chapel kaya madali kaming makauwi. Hanggang sa yung hagik-gikan na iyon ay natuntun namin. Yun ay nanggagaling sa likod ng chapel at sa mismong silid kung saan nagbibihis yung pari. Nilingon po namin iyon at talagang doon po namin nakita
yung dalawang maiitim na nilalang at nakasilip po sila sa gilid nung dalawang pintuan. Kitang-kita ko po talaga si Red kung paano siyang ngumiti ng makahulugan habang ang kanyang mga mata ay namumula pa. Sa sobrang itim nila, talagang masasabi mong hindi sila mga normal na bata, lalong-lalo na hindi sila mga tao. Hindi po kami agad nakagalaw ng kasama ko. Gustuhin ko mang tumakbo pero hindi ko po magawa nun. Nung nawala po sa pagkakasilip ang mga nilalang, ewan at doon po kami malayang nakakilos at talagang ang karipas ng takbo namin pauwi sa bahay. Ito naman pong second story kong ito ay sa bahay na namin naganap. Ganito po ang itsura nun. Pagpasok nyo, sa kanan ay may isang baitang at sala kung saan po kami madalas natutulog. Kapag dinerecho mo ito, may 3 steps ay yung mesa na ng aming kusina. At mula sa mesa, aabutin ka pa ng ilang steps din para makita o matuntun ang aming abuhan o yung lutuan. Gayon din ang hugasan namin sa gawing kaliwa. Yung pintuan ng kusina ay doon din makikita. Sa sala ng bahay sa gawing kanan ay yung maliit na kwarto na hindi namin tinutulugan. Bali ang naging silbi nun ay doon inilalagay ang aming mga unan at ang mga damit. May bintana rin iyon na tagos doon sa mesa sa kusina. May isang gabi nun na nagising ako ng bigla at hindi ko po maigalaw ang aking katawan. Alam ko po nagising ako kasi natingala ko pa yung sala. Nakita ko pa ngang natutulog si nanay at tatay at ang aking mga kapatid. Pinipilit ko po sila na abutin kasi po natatakot ako at nanginginig na ng sandaling iyon. Sa hindi ko rin malaman kung bakit napunta ako doon sa kwarto. Pagtingin ko sa bintana, may nakita po akong lalaki. Ulo lamang po ang nakita ko sa kanya. Ang mukha niya ay medyo may kadiliman pero kung ikukumpara sa size ng mga ulo ng mga normal na tao ay mas malaki po ng dihamak. Ang lalaki din ng kanyang mga mata na parang nagsisilbing dalawang malalaking ilaw o bola ng ilaw sa kadiliman na iyon. Kitang-kita ko pa nga kung paano ang kanyang mga mapuputing ngipin na ang tatalas ay ngumingiti sa akin. Titig na titig siya. Habang ginagawa niya iyon ay mas lalong hindi ako makagalaw. Hanggang sa bigla-bigla na lamang, ewan pero nakatulog ako at pagkagising ko kinabukasan, ang ipinagtataka ko lamang ay nagbalik na ako sa higaan ko sa sala. Ito namang ikatlong kwento ko ay tungkol naman doon sa inuupahan namin noon. Ganito po ang deskripsyon ng lugar na aming nilipatan. Mula sa kalsada ay papasok ka pa sa isang maliit na eskinita. Pagdating sa dulo ay kakaliwa ka at matutuntun mo na yung pintuan ng unang paupahan. 2 lang po na kwarto iyon. So may 2 pinto doon sa paupahan. Ang unang pinto ay sa inuupahan ng tita ko dahil pinatira niya po kasi kami doon ng ilang buwan sa inuupahan niya. Sa harap nito ay may poso na 1 yarda po mula sa pinto at sa tabi noon ay may kulungan pa po ng baboy. Sa tansya ko ay pwedeng magkasya ang 2 baboy doon. Tapos sa tabi ng kulungan, puno na po ng nyog. Madilim ang harap ng bahay kahit na umaga kasi nga napapalibutan kami ng matataas na pader at syempre pa ang mga matatayog na puno ng nyog. 6:00 iyon ng gabi nang umuwi na ako kasama ang pamangkin ko na 5 taon pa lamang.
Nung time na ito ay 12 years old pa lamang ako. Pagkapasok ko po sa kwarto, nadinig ko nga na tinatawag po ako ng kaibigan ko. Ito pong kaibigan kong binabanggit na ito ay anak siya nung may-ari ng paupahan. Kaya syempre sumagot ako. Tinanong ko kung bakit, pero wala pong sumagot pabalik. Nang nakaupo na ako sa hinihigaan namin, tumawag na naman po siya at sumagot ako kung ano. Bakit niya ako tinatawag? Pero ganun pa rin po, walang sagot. Kung kaya't humantong na ako sa aksyon na sinilip ko ang bintana. Mas lalo po na madilim sa parting iyon, pero pagkasilip ko ay parang iba na ang aking nararamdaman. Ang weirdo pero bumigat po ang aking pakiramdam. Kaya ang ginawa ko, niyaya ko na lamang ang aking pamangkin na lumabas muli. Pagkalabas po namin, nadinig ko na naman na tinatawag ang pangalan ko at boses iyon ng aking kaibigan. Sinagot ko pa rin pero wala pa ring response. Hanggang sa dumating na nga po kami sa kalsada. Napanlakihan talaga ako ng mga mata dahil nasa lubong ko po siya, Sir Red. Siyempre, para hindi mahalata na nagulat ako, tinanong ko siya kung bakit niya ako tinatawag. Pero ang kanyang isinagot ay sapat na para masabi kong hindi siya ang gumagawa ng pagtawag sa aking pangalan. Sabi pa niya ay kagagaling lamang daw po niya sa tindahan dahil inutusan siya ng kanyang papa. May ipinabili sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko po talaga maiwasan na maalala iyon. Iniisip ko talaga kung sino o anong klaseng elemento ang gumaya sa boses ng kaibigan ko at sa kung paanong nalaman niya ang pangalan ko. Hindi lamang po dyan nagtatapos, Sir Red, sapagkat marami na rin po ako after na mangyari ito sa akin. Marami na rin akong nadidinig na mga kwento tungkol sa mga kapunuan ng niyog na iyon. Mabuti na lamang yung simpleng pagtawag lamang o panggagaya sa boses ng aking kaibigan ang naranasan ko. Hindi katulad ng mga umiikot na kwento ng ilang mga residente na malapit doon na may nagpapakita pa nga daw na dugo ang babae. White lady in short. Yung iba pa nga ginagambala tuwing madaling araw sa malakas na pag-iiyak na animoy humihingi ng tulong. Meron din po na bata sa pangalawang kwarto ng paupahan na sinasabing namatay dahil sa sakit. Dahil nga sa nangyari, hindi na po pinaupahan at pinanatiling bakante ang ikalawang paupahan. May kwento pa po ako tungkol sa karanasan ng best friend at ng lola ko at sana'y maabangan niyo, Sir Red, sa aking susunod na ikikwento. Hilakbo. Hayaan niyo po ako na ikwento ang kakatuwang kaganapan sa buhay namin, in particular sa bahay ng lola ko sa Antique. Not to mention, Sir Red, sa exact location. Ayaw ko naman po kasi na mas lalo pong durugin ang lugar na iyon ng mga kwentong katatakutan, pero ito po ay totoong nangyari noong bata pa ang aking ina. Ang sabi, si lola ko ay nasa kanyang kwarto at tinawag pa nga daw po ang kanilang kaibigan na siyang tumatayo din pong kasambahay nung time na iyon at tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Fatima. So tinawag siya ni lola ng ilang beses, umabot pa nga daw po ng ikatlo hanggang ikaapat saka siya dumating. Tinanong nito kung ano ang kailangan
Saka ipinakiusap na kung pwede ay tulungan siya sa paghahanap ng kanyang sapatos. Nung oras kasing iyon ay meron pong misa na dadaluhan ang aking lola na nasa malapit lamang din po na simbahan na walking distance lamang mula sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Fatima. Tangan-tangan daw po niya ang sapatos. Inilapag niya ang mga sapatos ni Lola sa sahig at saka umalis nang walang sinasabi. Ewan ba pero naramdaman daw ng aking lola na may kakaiba sa nangyayari. Bagamat ganun na nga ang kanyang nadarama ay mas pinili na lamang daw po ni Lola na ipagdasal ang nangyayaring iyon at huwag magpapalamon sa ilakbot. Hanggang sa dumating daw ang araw na napagtanto ng aking lola sa pamamagitan din ng kumpirmasyon mula sa aking ina na si Ate Fatima daw ay wala pala ng ilang araw, maging yung araw nung inutusan ni Lola si Fatima na tulungan siyang hanapin ang sapatos. Ganon kasi yung pagkakakwento nila sa akin, Sir Red. Kaya hindi ko na rin po inedit, as in ganon ang naging timeline. Na-confirm pa nga ito, Sir Red, nung araw na muling bumalik si Ate Fatima sa bahay at sinabi nga niya na halos 4 na araw siyang wala sapagkat umuwi daw muna siya sa kanilang probinsya. Ang tanong na lamang na nananatili magpasa hanggang ngayon ay kung sino yung nagpanggap na siya dahil hindi daw pwedeng magkamali si Lola noon, Sir Red, na talagang si Ate Fatima ang kanyang nakausap hanggang sa siya nga ay bumalik dala ang sapatos niya. Wala din sa hinagap na nung ako ay isinama sa bahay ni Lola nung ako ay 7 taong gulang pa lamang ay meron din akong mararanasan. Yung bahay kasi nila Lola, Sir Red, ay malaki. As in yung tipikal na mga gawa sa kahoy na matitibay at yung mga ancestral house na matatawag. Bagamat napapaligiran ng kabukiran at sa bandang likuran na animoy backdrop talaga ay ang mga naglalakihan at nagtataasan na mga puno at maging ng kabundukan, nalaman ko rin, Sir Red, mula sa kwento ng aking ina na aabot na rin pala sa 40 plus years ang tanda ng bahay na ito. Sa bandang likuran ay doon mo matatagpuan ang kusina, ang labahan at ang isang maliit na hardin. Malamig ang gabing iyon. Sa pagkakatanda ko nga'y pasado 11:00 na iyon. Si nanay at ang tiya ko ay magkasama habang ako ay nakahiwalay sa kanila. Naglalakad si nanay at tiya patungo sa maliit na hardin sa likod habang ako naman naglalakad patungo sa isang tindahan o yung lumang tindahan nila Lola at doon sa dirty kitchen. Ang katangi-tanging nagsisilbing liwanag namin doon, Sir Red, ay yung tipikal na mga bumbilyang dilaw at iyon ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa amin habang kami ay palabas patungo sa tatambayan sana naming hardin sa ancestral house nila Lola. Sa katunayan ay nakokornihan kasi ako sa trip ni na tiya noon kung kaya't humiwalay ako sa kanila. Kaya ang nangyari, mas pinili ko na tunguhin yung dirty kitchen at dahil doon nga ay meron yung maliit o yung lumang tindahan nila Lola at pinili ko na sana na doon tatambay. Hindi ito natuloy dahil bigla pagkatingin ko sa direksyon ng lumang tindahan, naroon at parang may nakita akong payat, itim at tila na-stretch na figura. Tinitigan ko ito ng maigi, Sir Red, hanggang sa mapagtanto ko na parang wala siyang damit. Bahagya kasi din siyang naaabutan nung limitadong liwanag dulot nung bumbilyang dilaw.
parang outline lang pero solido ang katawan. Ang kanyang height sa tansya ko ay aabot ng 6 feet. Pakiramdam ko rin na lalaki siya dahil sa itsura niya. Alam ko na hindi ito isa sa mga pamilya o sa kapamilya namin dahil hindi naman sila ganoon katangkad, at isa pa, kung ito ay kasama nila lola o yung kanilang mga hardinero ay napaka-imposible dahil na-meet ko na rin sila ng personal. Aabot ng 30 segundo ang aking itinayo sa lugar o doon sa kinatatayuan ko para lamang ma-figure out kung ito ba ay kikilos o hindi. Hanggang sa nakagawa ako ng ingay at tuluyan na talagang lumaya ang sigaw sa aking bibig. Pagkatapos nun, para bang nagbalik ako sa realidad at napatakbo talaga papunta sa aking ina at sinabi ko kaagad sa kanila na pumasok na lamang kami sa loob dahil ayaw ko nang tumambay sa labas. Noong una ay tila hindi pa sila nakukumbinsi hanggang sa nagkatakutan na silang dalawa ni Tia matapos mag-flicker ang ilaw o yung bumbilya sa labas. Hindi ko sinabi ang pinakadahilan, lalong-lalo na yung nakita kong figura nung gabi. Hanggang sa 3 taon na ang lumipas ay doon ko pa lamang po ikwenento sa kanila ang nakita ko. The worst, Sir Red, ay hindi lamang pala ako ang pinagpakitaan nito sapagkat maging yung isa ko pang pinsan, dinescribe din niya ang same exact na figura at yung itsura nito, at sa pagkakataon na ito, Sir Red, ay talagang naniwala na ang aking mga magulang. Mas lalo nga din pong nagatungan ang katatakutan sa ancestral house naming iyon, lalo at nang very random ay nagkuwento din ang ilang mga kasambahay ni Lola na patungkol din sa naturang figura na akala nga din daw nila ay sila lamang din ang nakakakita. Dahil doon ay ipinabless muli ni Lola ang ancestral house naming iyon. Oo, at nagsisipagbalikan naman kami doon tuwing may reunion. Nananatili pa rin ang takot sa akin na baka sooner or later kahit sa ganitong edad ko ay magpapakita muli ang naturang figura. Pero mas iniintindi ko na lamang yung mga moments na kasama ko, sina Lola at ang aking mga tiyahin at tiyuhin, ganun din ang mga makukulit kong pinsan, kesa mangibabaw ang takot. Ang aking iniisip na lang kung muli siyang magpapakita, di magpakita na lamang siya. Pero by this time, masisigurado ko na hindi na ako matatakot sa kanya. Magandang araw po sa inyo, Sir Red, at tawagin niyo na lamang po akong TJ. Silent listener since 2020 at ako po pala ay tiga Leyte. Itong aking ibabahagi na isang kakaibang karanasan noong ako'y bata pa ay nangyari sometime in December. Ito po ay nung papunta kami sa simbahan para magsimbang gabi. Kasama ko po noon ang mga pinsan at tito ko at sakay kami ng tricycle dahil medyo may kalayuan ng simbahan mula sa bahay ng aking lolo. Ang bahay ni lolo ay nasa malayo pa mula sa main barangay road. Sa biyahe ay nagtatawanan na po kami. As in yung very typical na masayang usapan ng mga batang magpipinsan. Ngunit bigla na lamang akong napatigil nang makaramdam ng kakaibang lamig. Oo, at medyo malamig na rin talaga nung panahong iyon dahil magpapasko, pero yung lamig na naramdaman ko ay parang malamig pero walang hangin. Napansin ko, sabay-sabay din kaming nagreklamo ng mga pinsan ko tungkol sa lamig na iyon, pero bigla lamang kaming sinaway ni Tito. Kakaiba ang tono ng boses niya. Yung
tono ng boses ni tito ko noon habang sinasaway kami ay parang natatakot. Dahan-dahan siyang tumingin sa kaliwa at doon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, pinabilis niya ang takbo ng tricycle. Kami naman, dala ng pagkamausisa, ay tumingin pa nga sa direksyon na tinignan ng aking tito kanina. At doon namin siya nakita. Hindi ako pwedeng magkamali dahil isa siyang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at para nga po siyang nakalutang. Ang mas nakakahilakbot doon, Sir Red, ay habang pabilis na pabilis ang sinasakyan naming tricycle ay parang lumalapit siya o sumusunod sa amin. Ang kalsadang aming dinaraanan noon ay puro puno ng nyug, liblib at talagang tahimik. Halos wala kang ang makitang kabahayan na nasa gilid ng kalsada. Kung meron man ay mabibilang mo sa daliri ng kamay. Yun ang mas lalong nagpatindig ng aking balahibo at lahat pala kami. Kaya walang kibuan dahil iisa lang ang aming nararamdaman. Pagdating namin sa main road, bigla na lang nawala ang babaeng sumusunod sa amin. Split seconds lamang iyon at parang bula na nawala. Nang makauwi na kami, kwento namin sa aming tita ang nangyari. Sabi niya ay baka pintura lamang daw iyon sa mga puno ng nyog. Nilalagyan kasi ng mga tao ng puting marka ang mga nyog bilang palatandaan ng kanilang itinanim. Kinabukasan, kami na mga pinsan ko ay nagsipagbalikan sa lugar. Pero wala po kaming nakita ni isang marka o bakas ng puting pintura na katulad ng sinasabi ni tita. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa akin ang hilakbot, lalong-lalo na parang kahapon lang nangyari. As in ang fresh nung nararamdaman ko. Wala din kasi sa hinagap, wala sa plano na makakakita kami ng white lady at palutang-lutang sa ere. Hilakbot. Kung susumahin lamang, Sir Red, parang may 6 na taon na po akong nakatira dito sa isang compound. May nabili po kasi kaming townhouse type na apartment na may mataas na bakod at isang malaking pinto. May sarili na malaking tangke sa likod at meron din pong parking area na pwede sa 2 kotse. Sa katunayan ay noong una meron po akong kasama dito. Halos kilala ko na nga din po lahat ng mga nangungupahan sa kabilang unit. Dati nagsiselebrate pa po kami ng mga holiday sa parking area namin, nagpa-potluck, inuman, sayawan hanggang sa mag-umaga. Pero wala sa hinagap na kung kailan nagtagal na ako dito ay doon ako makakaranas o maaabala ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Legit talaga, Sir Red. Kapag napapakinggan ko nga din ang ilang mga kwento ninyo tungkol sa mga paupahan o yung mga sariling bahay na ipinatayo sa mga subdivision or villages, dapat umpisa pa lang ay pinagpaparamdaman ka na. Pero tulad nga ng nasabi ko, halos mag-6 na taon na po ako dito saka sila nagparamdam. Bandang 11:00 na po iyon ng gabi. Maulan pa nga nung panahong iyon, buwan ng Nobyembre, taong 2001. Narinig kong isinisigaw ng aking nakatatandang kapatid ang pangalan ko, kung kaya't agad kong itinigil ang paglalaro ng PlayStation at agad akong tumakbo pataas upang tignan. Switch on ko pa nga po ang ilaw at doon nga ay nakita ko na nakaupo lamang siya sa kanyang kama.
Magsasalita na sana ako pero bigla siyang sumenyas sa akin na manahimik at makinig. Tinuro niya ang kanyang daliri sa aparador na nasa harap ng kanyang kama. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang sabihin sa akin nung time na iyon, kaya binuksan ko ang cabinet pero wala naman akong nakita kundi ang kanyang mga damit. Tinanong niya ako kung may narinig ako pero tinawanan ko lamang siya at ako ay umiling. Senyales ng pagsabing wala akong narinig. Sabi niya kasi sa akin noon nang malapit na nga daw po siyang dalawin ng antok at tuluyang makatulog, narinig niya ang mahihina ngunit mahahabang "Sssst" na parang tinatawag ang kanyang atensyon. Binaliwala lamang niya ito nung una kasi ang buong akala niya ay galing ito sa labas, pero talagang pinagpatuloy daw ng kung sino mang gumagawa ng tunog ang kanyang pagsitsit. Bagay na talagang nakaabala lalo sa aking kapatid. Sa pangalawang pagkakataon, buong akala naman niya ay imahinasyon lamang niya hanggang sa natuntun niya na ang tunog na iyon ay nanggagaling sa kanyang aparador. Doon na siya sumigaw para tawagin ang aking atensyon. Hanggang sa dumating minsan ang kanyang matalik na kaibigan doon at nagplano na sila ay mag-overnight sa aming bahay. Gusto niyang subukan ang mga damit ng kapatid ko kasi nga dahil matalik niyang kaibigan, talagang nagsishare sila ng lahat. Dahil doon tinuturing na rin po namin siyang bahagi ng aming pamilya, kaya kahit anong gawin niya ay talagang okay lamang sa amin. Nasa kwarto ng kapatid ko, mag-isa yung matalik niyang kaibigan noon dahil nagkataon na naliligo pa ang kapatid ko. So habang naglalaro ako muli sa ibaba, narinig kong tinawag niya at isinigaw ang pangalan ko. Hindi na ako umakyat sapagkat nakita ko na siyang pababa ng mabilis. Tinanong ko kung anong nangyayari. Sinabi niya sa akin sa pamamagitan ng dire-diretsyong pagkwento. Tinitingnan lamang daw niya ang koleksyon ng mga accessories ng kapatid ko nang marinig daw po niya ang mahaba ngunit mahinang pagsitsit. Katulad lang din nung nangyari sa kapatid ko. Lumingon siya sa pag-aakalang ako daw yun pero walang tao. Nagpatuloy lamang daw po siya sa pagtingin ng mga gamit ng aking kapatid nang muli ay mapatigil siya. Akala naman niya ay naroroon na ang kanyang best friend. Naroroon na ang aking kapatid pero wala pa rin. Ipinagpatuloy niyang muli ang pagtingin sa mga accessories ng aking kapatid at sa ikatlong pagkakataon, yun na naman ang kanyang nadinig at doon na po siya namutla lalo at nadinig niya nga na galing ito sa cabinet. Imposible anya na mangyari iyon kaya binuksan niya ito at pinaniwalaan lamang sa sarili na talagang gino-good time lamang namin siya. Pero pagbukas nga niya ng cabinet ay pareho lamang ang aming nadatnan. Ang mas ikinahilakbot daw niya, Sir Red, ay yung sitsit na iyon ay para bang anlapit na sa kanyang kaliwang tenga. Doon na daw po siya talaga nagtatatakbo pababa at isinisigaw ang aking pangalan. Nagkatinginan kami ng kapatid ko matapos niyang ikuwento ang lahat. Pero hindi po namin sinabi sa kanya na may ganoon nang nauna at parehong insidente dahil alam namin na mas matatakot siya. Hindi na lamang namin hinahayaan na nakabukas yung cabinet at talagang isinasara na lamang namin mula nga nang magkaroon ng dalawang ganitong eksaktong karanasan sa magkaibang tao. Simula na mga kababalaghang ito, doon na nag-o-overnight sa bahay ng kanyang best friend ang kapatid ko.
Kaya nang minsan na solong-solo ko ang aming apartment ay naglaro talaga ako to the max hanggang madaling araw dahil walang magiging istorbo sa akin. Sa mga magtatanong kung bakit kami lamang dalawa ng kapatid ko ang naroroon, ang aking mga magulang po kasi ay mga OFW. Sila po ay parehong nagtatrabaho sa Dubai ng mga sandaling iyon. At bilang regalo at nang meron din po silang uuwian na sariling bahay kung kaya't binili po nila ang apartment na ito. So balik sa kwento. Naglalaro pa nga ako ng PlayStation noon at hindi ko talaga namalayan ang oras. Napasilip na lamang ako sa aking wristwatch nang mamataan ko na 2:00 na pala ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa nga po ako sa paglalaro hanggang sa tuluyan akong napatigil. Ang tanging nagpatigil sa akin noon sa aking paglalaro ay walang iba kundi yung nadidinig ko na tunog, pero hindi katulad sa best friend ng aking kapatid at maging sa kanya, hindi siya sitsit. Para po siyang tunog ng nagtitimpla ng kape. Yun bang parang naghahalo? Yun bang tunog ng kutsara na tumatama sa babasaging tasa? Lumingon ako pero wala akong nakita. Pero deep inside talaga, Sir Red, nabahala ako ng sobra dahil baka mamaya baka ito rin yung sumusutsut at naroroon sa loob ng kabinet ng aking kapatid. Alam mo yung sa isipin ko noon, mas tatanggapin ko pa na multo ang gumagawa nun kesa magnanakaw na pala na kanina pa nagpipiesta sa loob ng aming bahay. Hanggang sa madinig ko ang pinto ng banyo na parang may gumagamit. Lumingon ako muli pero wala akong nahuli. Walang kakaiba. Marahan kong inoff ang aking nilalaro kanina. Hanggang sa makarinig na ako ng 3 malalakas na katok sa dingding. Yun bang parang may gustong makipag-usap sa kabilang kwarto? I-ignore ko lamang sana yun pero nasundan talaga ang pagkatok. Para talagang may gustong kumausap o kaya parang may humihingi ng tulong mula sa kabila. Pero imposible dahil sabi ko nga pasado 2:00 na iyon na madaling araw at tiyak mahimbing na ang tulog ng mga kapitbahay namin sa mga kadikit naming apartment dahil una maaga pang umaalis yung mga nakatira sa gawing kanan namin habang yung mga nasa kaliwa naman ay mga estudyante at alam ko na wala sila nung time na iyon doon. Hanggang sa nangiti na lamang ako. Iniisip ko na baka nababaliw na ako o dulot lamang ito ng pagka-addict ko sa PlayStation noon. Lumipas ang mga araw at nagkaroon ako muli ng pagkakataon na makakwentuhan ang ilan sa aming mga kadikit bahay. Doon ay nai-insert ko yung tanong kung nung isang madaling araw ba ay may nadidinig sila na sutsot o kaya naman ay pagkatok sa mga dingding. Yung kapitbahay ko na nasa gawing kanan namin na sinasabi kong maaga palagi na umaalis tuwing umaga ay agad na sumagot na ang buong akala daw niya ay ako lamang daw iyon nagpupukpok sa dingding dahil meron akong ikakabit na frame o poster. Siyempre ay nagulat ako. Needless to say, nadinig din pala nila iyon. Sinabi pa nga nila na minsan ay gusto na nga nilang magreklamo dahil hindi lamang daw po ilang beses nila itong nadinig, kundi madalas sa ganong oras. Nagulat ako kasi wala namang ginagawa ang kapatid ko at ako sa dingding namin kahit kailan. Hanggang isa na namang gabi, wala na naman dito ang kapatid ko at nag-overnight na naman sa best friend niya. Naglalaro na naman akong mag-isa nang mapatigil ako ng saglit dahil nakadinig na naman ako ng mahabang sutsot. Hindi ko na matukoy kung ang kasarian ba nito ay babae o lalaki dahil kumpara sa mga unang nadinig namin mas malambing na boses na yung nadinig ko pero alam ko na
na madiin ang pang-aasar ng tunog na iyon. Since naroroon nga ako sa baba, imposibleng ito rin yung nanggagaling sa cabinet. Dahil doon, pinakiramdaman kong maigi hanggang sa mapagtanto ko nasa labas ng bintana iyon nanggagaling. Nasundan pa hanggang 3 beses ang pagsutsot hanggang sa napagdesisyonan ko na lumabas na lamang sa pag-asa na baka ito rin yung kaibigan ko na naroroon sa kabilang apartment at marahil ay pinagtitripan ako, pero wala po akong nakita. Wala din akong nadinig na yabag, walang tumatawa, as in walang senyales ng kahit na ano. Yung parking lot nga din namin ay talagang empty. Medyo kinabahan ako habang nakaupo sa sofa at naglalaro. Naalala ko na naman kasi yung karanasan ng aking kapatid at ng kanyang kaibigan, pero sa puntong ito kasi ay gusto kong tiyakin na hindi na ito guni-guni. Sinubukan kong makinig at sundan ang tunog at talagang alam kong galing ito sa labas ng bintana. Parang yung taong gumagawa nito ay napakalapit lamang sa kinauupuan ko. Kaya muli ay lumabas ako. Talagang hinintay ko sa harap ng pinto kung merong bang nagtitrip. Halos 20 minuto bago muling nadinig ko ang tunog, pero talagang wala po akong nahagilap na kung kanino galing o kung sino yung gumagawa. Wala ding lumalabas. Wala din akong nakikita na naglalakad. Hanggang sa nag-decide na lamang akong pumasok muli at nilakasan ko na lamang ang volume ng aking nilalaro. Hindi lamang po ito, Sir Red, ang mga karanasan namin sa apartment naming iyon. Nasundan pa nga po ng mas worse, pero akin pong ibabahagi kapag makahanap po muli ako ng oras para isulat ang mga karanasang iyon. Maraming salamat, Sir Red, at hanggang sa susunod ko pong kwento.